At magandang gabi mga bossing, Jay Guevara and Master Judea. Kamusta naman ang inyong Miyerkules, mga partner? Ito at high blood dahil nakita nyo naman at napanood nyo yung mga pinaggagawa ng mga ng mga congressman ba sila? Oo, no? Congressman ba sila o judge? Ano ba talaga sila? Hindi ko na naguguluhan na ako sa kanila eh. Hindi ko mapagtanto kung judge ba o. Kaya medyo kada bukas ko ng social media nakaka-high blood. Mainit na mainit yung issue, Master Judea at Jay Guevara. Itong Quadcom, akala ko tapos na nga yung Quadcom na yan. Hindi pa rin pala after what? How many months? 4, 5 months na ba yan? Pero ano pa din, ongoing pa din. Wala na silang maimbita yatang resource person dahil naipa-contempt na yata nila kaya sila na. Yung dalawang chairman, kasi quad committee yan eh, so apat. Yung dalawang committee chairman ay sumumpa na sila bilang mga resource person na din. Oo, at nakakatawa mga bossing yung parang alam mo parang naglalaro-laro na lang sila. Yes, at saka mga partners hindi nila ititigil yan hanggat mayroong pagkakataon dahil alam naman natin na malapit na yung eleksyon. Wala silang ibang way para ipakilala nila sa taong bayan yung kanilang mga sarili kundi diyan sa lungga nila. Alam naman kasi nila na medyo tagilid sila doon sa mga kalaban nila sa politika, no? Tulad ni Kong Dan Fernandez, dyan si Abante sa Maynila. Medyo tinatalo sila sa survey. So, ibig sabihin, kailangan talaga nila ng pukpukin at kailangan ng partner, yung Abante, malakas pa rin siya sa kanyang distrito. Malakas pa rin. Ewan ko, kung walang TV yung mga taga-District 3. Hindi ata napapanood. District 1 pala yan. District 1, first district. Si Chua pala yung isa. District 3. Yun talaga, medyo mahina-hina. Pero itong si Abante, so far, sa mga naririnig natin, medyo malakas pa din daw. At yun, sige, diretso mo, Master Judea. Isa sa mga executive order ni US President Donald Trump ang pagsasaayos sa sistema mula sa nangyayaring pang-aabuso sa nakaraang administrasyon laban sa religious groups sa Amerika na ayon pa sa dating opisyal ng Malacanang ay isang magandang hakbang. Kung bakit, alamin natin sa report ni Carlo de la Peña. Sa ginawang executive order ni US President Donald Trump ay tiniyak nito na wawakasan na ang mga nangyaring pang-aabuso ng law enforcement sa ilalim ng nakaraang administrasyon laban sa mga religious groups sa Amerika. Kaya para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, isa itong magandang hakbang ni Trump para maituwid ang mga pagkakamali ng mga nasa otoridad sa nasabing bansa. Magkahalintulad rin ani Panelo ang nangyari sa Estados Unidos dito sa Pilipinas dahil sa paggamit rin sa kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon para usigin ang mga kalaban sa politika. Hindi sila nag-iisa dahil dito sa ating bansa, yung ating Department of Justice, ganun din ang ginawa. Ginawang sandata ang batas upang pailan ng kaso ng walang batayan, buhayin ng isang kaso na matagal na dismiss, siraan yung mga kalaban sa politika. O kaya maganda yung executive order na yan. Kasi executive order niya, yan patungkol doon sa Estados Unidos kung saan si Pastor Kibuloy ay isa sa mga biktima ron. Umaasa naman ang dating palace official na magkakaroon na ng pagtutuwid sa mga isyong kinahaharap ng spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hopefully, with that executive order, mababago ang takbo ng kaso ni Pastor Kibuloy sa Estados Unidos. At dito naman sa ating bansa, sana mamulat na sila sa katotohanan na dapat talagang kung ano yung batas, sundin na lang natin nang hindi tayo nagkakagulo. Samantala, pagdating naman sa executive order ni Trump na paglaban sa censorship sa social media platforms, ay ito naman ang reaksyon ni Attorney Panelo. Kahit na may executive order, kung ang gobyerno na rin dito, ganun pa rin ang patakaran kung saan hinahadlangan ang malayang pagpapahayag, ganun pa rin yan. Wala rin. Useless. Kasi ang gobyerno, may gobyerno tayo Gobyerno ang nasusunod sa ngayon hanggat sila nasa kapangyarihan. Pag hinadlangan nila ang malayang pagpapahayag ng taong bayan, kahit ano bang sabihin ng mga ibang bansa,
walang magagawa. Matatanda ang ilang beses na sinikil ang malayang pamamahayag ng SMNI sa kabila ng paglalahad nito ng katotohanan sa likod ng mga isyung kailangang malaman ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Napakaganda nitong mga statement ni President Donald Trump doon sa kanyang inauguration. Importante sa lahat yung pag-highlight doon sa yung pag-weaponize sa DOJ and yung FBI. Kasi alam naman natin na nagamit po yan, mga boss, sa Amerika at 300 na mga churches yung kanilang sinira. At 200 or more yung mga kanilang talagang pinersecute. Yes. At hindi lang yung mga simbahan, pati yung mga tawag dito, mga birth Pregnant, yes. yung tawag doon, pregnant centers. Oo, yung mga pregnancy centers, pregnancy care centers, binanatan din nila kasi ewan ko, demonyo na yata talaga yung namamayani sa kanila kasi parang pati yung mga abortion kanilang talagang ina-advocate. Yes. And mabigat na mabigat yung mga man of faith kanilang tinatrabaho. At ang pinakamasaklap, ginagawa nila ito, yung nagtatanim sila ng mga espiya sa loob Yes. ng mga simbahan, sa mga choirs, para lang sila ay makakuha ng information and magamit yung information na yon para mapasok yung simbahan, makasuhan, and eventually ma-sequester yung kanilang mga ari-arian. O hindi ba? So mabuti na lang din. And Master Judea, J. Guevara, nangyayari yan dito sa Pilipinas. Yes, oo. Ang nakikita nga natin dito, mga partners, ay parang same-same, no? Kung ano yung nangyayari sa ginagawa nila sa Amerika, parang nire-replicate dito sa Pilipinas. Katulad ditong paglulusob or panggigipit nila dito sa mga churches, ginawa na pala yung una doon sa Amerika. Ang alam natin, KOJC lang, no? KOJC lang yung alam natin na nilusob. Not until magsalita yung senador na si Senator Holly na ibinulgar niya yung mga kalokohan na pinagagawa ng gobyerno ni Biden dito sa mga pregnancy care centers at dito sa mga churches. Yung mga leaders ng churches, partner, sinasampahan ng mga kaso. Yes. Na taliwas doon sa advokasya noong leader. Ganun din naman Ganun naman dito ginagawa nila. Katulad ng pagkakaso sa mga abogado ng KOJC, kay Attorney Torion, sa mga tagapagtanggol, katulad si Banatbay, di ba? Yung bossing natin, si Sir Jason sa parehong-pareho mga kababayan. Kaya itinapik ko nga yan at na-realize ng mga manonood natin na ganun po talaga. Ginagaya po talaga nila yung nangyayari or yung playbook nila sa Amerika. Paulit-ulit ko narinig yung playbook na yan doon sa seeds noon at until now. Na nagsalita nga si Holly, sabi ko, eto nga yung sinasabing playbook na talagang sinusunod nila. Pero, ang kagandahan naman ngayon, mga partners, nang pumasok itong si President Trump, nagkaroon tayo ng pag-asa. Kasi eto, nagsilbi na to bilang presidente ng Amerika at napatunayan na niya na kaya niyang gumawa, may mapapatunayan siya sa Amerika. So ngayon, naging presidente siya ulit, wala na tayong pagdududa dito Dahil, unang-una, kapag inilagay mo sa sentro mo ang Panginoon, hindi ka talaga magkakamali. Si President Donald Trump, i-restore niya yung faith sa Panginoon, sa mga simbahan sa Amerika. Yun, ang pinakamagandang narinig ko doon sa mga sinabi ni Trump. Maliban doon sa iba na magaganda naman talaga, pero ito, number one talaga, yung paniniwala sa Diyos at pag-kontra doon sa mga kumakalaban sa mga churches. Kasi ibig sabihin, itong si Trump ay may takot sa Diyos, mga partners. J. Guevara, harap-harapan to habang nandoon si Joe Biden at yung kanyang Vice President na si Kamala Harris, binabanggit ni Donald Trump na for the past 4 years o nakaraang 4 na taon, administrasyon ni Biden, harap-harapan habang nag-i-speech siya ng ganito, Jay, matapang. Si Biden kasi halos hindi na nalalayo. Si Trump, hindi na nalalayo yung kaya ni PRRD, no? So, ang ano ko dito,
yung about dun sa nangyari sa ginagawa ng Amerika at ginawa sa kayo, JC. So, idol ni Bangag si Biden. Hindi. Ganun talaga. Parang Ganun lumalabas, ganun. No? Ganun talaga ang lumalabas. Kasi may Diyan kasi, playbook. kung ano yung ginawa sa Amerika, ganun na ganun din ang ginawa sa kayo, JC. Diba? So, sa madaling salita, Amerika talaga ang kumukontrol sa presidente natin. No, isang ano yun, isang halimbawa na yun, no? Kasi isipin nyo, saan ka ba naman nakakita? Mas tinalo pa nga ng administrasyon ngayon yung mga lumusob dati rito sa atin. Hindi naman nila yung ginawa sa mga ano rito, mga relihiyon. Tsaka ito, number one mong unang re-respetuhin pagdating sa ano, ay mga relihiyon. Yes. Kahit iba-iba tayo ng paniniwala sa bawat relihiyon dito sa Pilipinas, dapat tayo magkarespetuhan. Ngayon, kung ang namumuno ng bansa Demonyo. ay demonyo at walang respeto sa mga relihiyon, karapat dapat pa bang respetuhin yan, mga ganyan? So, bastos yan. Kaya itong yung ginawa ni Biden, ni Trump, napakaganda ho nito. Tsaka laking sampal sa mukha ni Biden dito. Correct. At ito pa, may inano pa yung sa drugs. Ayun. Si Trump, di ba? May pinano rin siya na Lahat ng parang kartel. parang pag-iintingin, itataas pa yung War on drugs nila. sa war on drugs. So, naku po, kayo, yung mga nandyan sa gobyerno, medyo matakot-takot kayo, ha? Yung mga hindi Hindi mo sila saklaw niyan, hindi mo yung natin mga presidente yan. yung mga hindi pa, yung mga hindi pa nagpapadrug test dyan, hindi pa rin nagbabago-bago dyan, magbago-bago na kayo. Okay, balita ko, ang gamot dyan, yung Alin? yung gatas na Bear Brand, yung fresh Sterilized milk. Sterilize. Pakyawin nyo na ang buong sterilize dito sa Pilipinas. Pero meron pa isang importanteng binitawan si Donald Trump dito, yung censorship. Importante yun. Freedom of expression, freedom of the press, freedom to gather and protest. Tulad nung sinabi ko. Oo. Ano yan? Isa yan sa pinakamatindi. Dito sa Pilipinas, Diyos ko po, mantakin mo mga vlogger ang paiimbestigahan. Habang sa Amerika, may panukala na sila na tanggalan ng tali sa kamay lahat ng mga gustong magsalita. Tanggalan ng piring, tanggalan ng busal sa bibig, lahat ng may mga reklamo. Dahil paano mo malalaman na may problema ang bayang Pilipinas o ang bayan mo kung hindi mo hahayaan na magsalita yung mga tao. Correct. Kasi siyempre, katulad ng sinasabi natin, bilang kayo ang mga representante ng mga ordinaryong Pilipino, dapat yung boses ng masa yung lumalabas sa mga panukala ninyo. Yung boses ng masa, sinusuppress ninyo, gusto nyo pang imbitahan, itatie up nyo pa sa mga drug lords daw, sa mga pogo, yung mga iimbitahan nila, hindi naman tama yun. Katulad nga ng sinasabi natin, nanggaling tayo sa ibang bansa, sa Japan, nakilahok tayo doon sa peaceful walk against impeachment ni VP Sara. Napakaganda ng trato ng Japan government, Japan police. Diyan sa rally na yan na peaceful na naganap, walang naging issue. Oo, talagang respetuhan lang ng paniniwala. Yung mga against, yung mga pro-impeachment naman, pwede rin silang humingi ng permit. And then, sasamahan din sila ng mga pulis para malaya at peaceful silang makapag-gather. So sa ibang bansa, napakalaking issue talaga ng freedom of speech. Pero dito sa atin, nako po, maniwala kayo, yung social media tinatry nilang i-monopolize. Yes. Dahil alam nila na napakalakas talaga ng social media, enough para makapagpanalo ng dalawang presidente, gusto nila na ngayon pa lang yung mga kilalang personality na mga influential sa social media, tinatry na nilang patahimikin. Yes. Abangan natin kung sino yung mga ipapatawag dyan. Actually, next month na daw gaganapin yan. Oo, meron pa nga silang Quadcom. Mabalik tayo dun sa usapang Quadcom natin kanina. Hindi ba? Yung mga congressman na supposedly binibigyan ng parangal itong mga uniformado nating mga pulis, dinidegrade nila masyado. And Hinihiya, pinag-uusapan dito yung integrity,
It's pati itsura, dinamay na eh. Hindi, tsaka ang saklap kasi bumaba na tayo sa ganito na para na tayong circus. Yes. Na nagtatawanan na kayo dyan sa Quadcom, tapos nagtatawanan na kayo sa pagdating sa contempt, na kung ako mako-contempt, baka pwede, doon na lang ako sa opisina kumakulong. May mga ganun pa kayong paandar, tas may ewan ko. Sobra nung na pinapanood ko to, sabi ko, dito na pupunta yung buwis natin, Master Judea. Dito na pupunta yung buwis ng mamamayan. Hindi na yung buwis natin, buwis ng mamamayang Pilipino. Yes. Dito na pupunta. Na parang ginagawa na lang nilang katatawanan itong hearing na ito. Ang pinakamasaklap pa, itong chairman natin na si Barbers, ang taas pa naman ang pagtingin namin sa'yo, sir. Tapos makikita natin si Grijaldo na aktibo pa sa serbisyo. Isang koronel, dekorado. 'Di ba? Decorated, ika nga. Pero anong sinabi? Tawagin mo lahat ng mga kakampi mo. Dito kayo magyabang. I mean, ganyan pa. Galit na galit kayo pagka si PRRD at ang mga Duterte magaspang. Pero ganun din naman yung ipinakikita nyo rito. Yes. Sigaw kayo ng sigaw. Kaya yung mga tao wala nang tiwala eh. Kaya ayaw na magsalita ng tao kasi alam niya na kung magsasalita siya, Lalo siya either you'll malulubog just use it against him or bababuyin nyo lang siya. Pero kung yung usapang integrity, saludo ako sa iyo. Sir Grijaldi. Oo, Grijaldo. Saludo ako sa iyo kasi hindi ka nagpa-intimidate. Yes. Hindi ka nagpatakot, matapang na hinarap mo 'yan at pinanindigan mo kung ano yung sinabi mo sa Senado, hindi ka nagpabago-bago. Yes. Kasi sa tuwing tinatanong siya, yun lang ang sagot niya. Kung ano yung sinabi ko sa Senado, under oath ako doon, pinaninindigan ko. So, to me, that is a sign of integrity talaga, Master Judea. Oo, tsaka hindi lang yun eh. Dito sa usapin na to, kitang-kita natin kung sino matapang, no? Si Colonel Grijaldo, hinaharap niya ng mag-isa yan eh. Nakangiti pa nga siya habang hinaharap itong mga dagok sa buhay niya na ito. At unang-una, katulad ng sinabi mo, Boss D, no? Siya po ay uniformado, siya ay colonel. Ibig sabihin, pag naging colonel ka na, marami ka nang ibinuwis sa buhay mo. Oo. Sa panunungkulan bilang pulis. Tapos ganunin ka na lang ng mga baguhang congressman. Aba, hindi po yan, sir. Maraming salamat sa pagtindig ninyo po sa tama. Huwag po kayong mag-alala dahil alam namin na kayo ay nagsasabi ng katotohanan at alam naman natin na ang katotohanan ay di basta-basta nagigiba ng kasinungalingan. Biruin mo, partner, no? Sinasabi pa nila na kanina, buwisit na buwisit ako doon sa sinabi ni Abante na sa itsura ba namin, magagawa ba namin na gumawa ng masama? Ikumpara mo naman ang itsura namin diyan kay Grijaldo. So mas gagawa pa siya ng masama kumpara sa itsura namin. Sir, mahiyaho kayo sa mga sinasabi ninyo. Ang mga magnanakaw sa Pilipinas, mga naka-attach case pa. Yan. Kayo ho ba? Ano po ba ang naiambag nyo sa Pilipinas na nagbigay ng malaking impact sa mga Pilipino? Ito si Grijaldo, ilang taon na yan, naninilbihan bilang pulis. Tapos gaganyan na yun, babastos-bastosin nyo na lang. Pati yung itsura niya, isinasali ninyo. Huwag naman ganun, sir. Medyo napakababa naman Si huwata. Abante ang nagsabi, no? Si Abante. Taong Oo. simbahan ka pa man din. Congressman. Wala isa kang daw. pastor. Tapos nang iinsulto ka ng itsura ng kapwa mo Yes. Pilipino. Ang sabi niya, ulitin ko, ang sabi niya, sa itsura namin ni Kong Dan Fernandez, sa itsura ko, sa tingin nyo, gagawa kami ng kalokohan. Kung may makakagawa man dito ng kalokohan, ayan, tingnan nyo itsura. Sa postura niya, gagawa talaga yan ng kalokohan. Yun ang ibig sabihin ni Abante. Kaya doon ako buwisit na buwisit, mga partner, na ganitong klaseng congressman meron dito, meron tayo sa Pilipinas. So wala na po sa hulog eh. Wala na po sa issue yung pinag-uusapan. Kumbaga, pagkatao na ng tao, ang sinisira nila eh. Totoo naman eh, kahit hindi pa nila sinabi, yung katayuan o itsura ni Colonel Grijaldo, binababoy na rin naman talaga nila mula umpisa pa ang pagkatao ni Colonel Grijaldo eh. Kinulong nila ng mahigit 1 buwan na. Sa tingin nyo, magiging ganyan ba itsura niyan kung hindi nyo kinulong ng mahigit 1 buwan? Baka mas maayos pa ang itsura niyan kung naninilbihan niya ng maayos sa pulis. Hindi naman ganyan itsura niya nung pumasok niyan eh. Ikinulong nyo. Ikinulong nyo, ano magagawa niya? Hindi na nga ata makapag-ahit ng bigote yan dahil nakakulong.
Eh kayo, may kalayaan kayong magsuot ng mga magagara nyong relo, yung mga Rolex ninyo, yung mga sasakyan nyo ng mga Escalade, ng mga bulletproof pa, tapos gaganyan-ganyan ninyo yung isang matikas na pulis. O sa mga kababayan, sa mga kapulisan din naman natin, papayag ba kayo na yung kasama nyo binabastos-bastos ng ganyan? Aba, kung ako, isang pulis, hindi ako papayag. Ikaw, partner. Akala mo naman, kung makapagsalita sila, akala mo pinaghirapan nila yung mga posisyon nila. Yung iba naman sa kanila, anak lang din naman ng mga tatay nila. Correct. Ang magaling naman yung mga tatay nyo, hindi naman kayo. Makikilala ba kayo kung hindi dahil sa mga apelyido ninyo? O hindi ba? O Jay Guevara, ano masasabi mo ron? Ay, grabe naman, masyado naman matapobre itong mga, mga mambabatas natin kung totoo yung balita na yan. Grabe naman si Abante. Lumamang ka lang ng 1,000 kay Paduano, yabang mo na. Alak ng teteng naman. Alas magkamukha lang naman kayo ni Paduano. Eto, naguguluhan ako dito sa pastor na to, no? Naturingang pastor ka, tapos bastos ka. Saka nakakita ng ganun. Ito dapat ang dumadanas ng nararanasan ni Pastor Apollo si Kibuloy ngayon. Kasi Siya dapat ang dumadanas noon, na bastos. Pangalawa, ang dami mong ang kaso eh. May di umano, may kaso to sa Ombudsman. Sa PDAP. PDAP ba yun, tama? PDAP, ombudsman yun. Na 189 million. Tapos may child abuse din. Pak, tayo ka niya. Ito, tigil-tigilan mo. Buti sana kung hindi bukas na libro mga buhay nyo na hindi namin alam. Tsaka huwag kang magyabang. Halos nagsalaming ka lang, kaya naiba mukha mo kay Paduano. Parehas lang kayo. Visit ako sa mga ganyan yung mapanglait. Tapos hindi naman kagwapuhan. Hindi. Ang masama niyang partner. Kahit ganun si kahit ganun si Colonel Grijaldo. Baka mas mabango pa sa'yo. Ikaw baka amoy lupa ka na eh. Hindi alam niya itong pangyayaring to. Dito natin yung tipong mapagtatanto natin na totoo yung mga napanood natin nung pelikula ni General Luna. Tignan niyo yung mga congressman dun. Ganit kung ano yung nakikita natin ngayon, ganun kung ano yung napanood natin doon, ganun na ganun yung nangyayari ngayon. Yes. Kaya nga tanong dito ano ba yung ano na nailagay ko rito? Ito, negosyo, kalayaan, bayan o sarili. Yan yung pinakatanong dyan. Nakuha mo pa yun. General Luna yan General Luna yan. Ikinontempt nila ulit, mga partner. Ito si Grijaldo at idinlagay na nila sa kulungan kasama ng mga kriminal. Sa Station 6 dyan sa QCPD. Tsaka alam nyo, boss na ito, yung may dugtong ko lang katulad niyan, yung sinabi ni Barbers. Alam nyo, yun? Gawain ng hindi professional na tao yun. Alam nyo kung bakit? Biruin nyo, sasabihin na, matapang ka lang kasi may nasa likod mo. Ikaw ba, Barbers? Matapang ka lang kasi nandiyan ka. Awak kayo ni Romualdez. Kung walang umawak sa inyo, di ba parang basang tuta ka lang nung panahon nga ni PRRD. Kung sumipsip ka, kesyo, extend pa ang termino ni Pangulo. Ngayon, kala mo kung sino kang magtapang porket may humahawak sa inyo dyan. Huwag ganun. Alam nyo, ako, hindi naman ako tapos ng pinag-aralan, pero parang naano ko sa sarili ko na mas maituturing pa akong professional kaysa sa mga congressman natin. Correct ka dyan, partner Jay. At ito tawag dito, kung sa tapang rin lang naman, iyan, si Colonel Grijaldo, ako naniniwala ako yan, pumapasok yan sa trabaho, walang escort yan. Walang bodyguard yan. Kayo, kaya niyong gawin yon? Tama. Pag pumapasok kayo, mga naka-bulletproof pa nga kayo May mga wang-wang pa kayo, yung iba sa inyo dyan. Yung iba, mga ilan pa mga bodyguards ninyo. Tapos gaganyan-ganyan ninyo, yung pulis na ganyan na nagsiservisyo, na araw-araw na ginawa ng Diyos, yung kabilang paan nila, kabilang paan niya, nasa hukay. Kayo, nasa aircon. Sabi nga nitong congressman na to, yung nasa screen Sabi niya, hindi dinedegrade namin yung mga men in uniform. Ano pa ba ginagawa nyo? Halos lahat na nga nung mga nagpunta dyan, mga dating mga general pa, mga PMA-er, mga natapos nila yung kanilang serbisyo sa bayan nang wala silang bahid ng kung ano-ano mang kabulastugan. Yes. Tapos pagdating dyan, ipapakulong ng mga dating NPA, ipapakulong ng mga dating mga hitman, tapos yung mga congressman na anak lang naman ng mga
anak lang naman ng mga tatay nila at mga nanay nila, babastos-bastusin yung mga naka-uniforme natin. Tsaka boss din, No wonder. One of these days, lahat itong mga sinasabi ninyo, babalik to lahat sa inyo at may mga mangyayaring bagay na hindi nyo na kayang kontrolin. Iyan. At pagdating ng mga araw na yun, balikan nyo itong mga pinaggagawa ninyo sa Congress at sisingilin kayo rito ng taong bayan. Kung hindi man, sabi ko nga, kung dito sa lupa hindi makakuha ng hustisyang mga tao, sa langit, doon kayo talaga makakuha ng hustisya. Ako iba panalangin ko sa mga excuse lang ito. Sige. Master, gusto ko tumanda to ng mga 150 years old. Para yung maranasan talaga Tapos yung alam mo yun, yung magsisimula yung sugat sa may kuko hanggang sa aabot na sa hita. Grabe naman. Torture yun. Yung tipong napupudpod, yun ang masakit, yun ang masarap Kaya ang tawag doon. Hindi, yung parang sa diabetes na yung punti-unti na puputol. tapos may arthritis pa, ganun. Pero mo, 150 years mong hihindayin yung sakit mo. Pero alam ni Lord yan. Baka nga ganun gawin talaga ni Lord. Ayaw nating humiling ng masama sa kapwa, syempre, pero grabe talaga tong mga ginagawa ninyo. You are actually really forcing people to really get disgusted sa inyo. As in, nandidiri na ang tao, talagang medyo... Si Boy Walis. Ako sa totoo lang, lungkot na lungkot kami kasi hindi ito yung Congress na nakagisnan natin. Yes. Yung mga dating Congress, yung Congressman sila De Venecia, Congressman pa sila Villar. Sila Rocco. Yung Senator Cyril. Ngayon, hindi ko alam kung bakit ganito na nangyari sa Congress natin. You are supposed to be representing the people and ito ang ginagawa ninyo sa tao. Dapat ang iniimbestigahan ninyo dyan sa Quadcom. Prayer, diba? PMA. PMA yan, diba? Ang dapat na iniimbestigahan nyo sa Quadcom, alam nyo kung ito, yung mga pagnanakaw sa pera ng gobyerno. Yan ang dapat na sinisilip natin, hindi itong mga dati ng mga kasong mga patay na nakaso. Kasi itong hearing patungkol sa war on drugs ni PRD, patungkol sa Duterte Death Squad daw dyan sa Davao, nangyari na po yung hearing na yan during yung nakaraang pang mga Senate, nung nakaraang Sila Gordon. matitindi pa yung mga matitindi pa yung mga doon, and meron na silang mga resolution na nagawa doon. Tapos ngayon, binubuksan natin ulit, ibinabalik natin ulit, para mapagtakpan yung totoong issue ng bayan natin ngayon, which is yung talamak na pagnanakaw. Yung talamak na paggamit ng pera ng gobyerno. Merong post si Sas Rogando Sasot. Nakita ko rin yun. May post si Sas Rogando Sasot na yung usapan ng budget, tingnan ninyo sa Office of the President, ang na-deliberate na budget, 10.4 billion. Grabe. Noong dumating sa BICAM at sa GAA, naging 15.8 billion. So mayroon 5.4 billion na dinagdag. By scam yan. By scam na 5.4 billion. So ito matindi yung sa Senate may nadagdag din 1 billion, pero matindi sa House of Representatives more than 100%. Ganda ng Pero dinagdag. Boss D, basahin natin yung sa Office of the Vice President. Ayan yung gusto nilang ma-impeach. Zero. Pero zero, walang idinagdag. Kung ano yung budget ng opisina niya na ibinigay ng Congress, ibinigay din ng Senate, wala nadagdag. Pero ito, matindi. Pandilin lang talaga to. Grabe, no? Itong kung totoo ito, dapat ito ang sinisilip natin, yung patong nyo. Pero eto, mukhang totoo to, Boss D, kasi ito yung ito yung nasa website ng ng DBM. Ayan yung total price na yan. Anong masasabi nila ngayon dyan? Bakit dinagdagan nyo yung mga baon nyo? Tsaka Boss D, dapat talaga nilang pag-usapan tong ganito. Kung yung walang kwentang envelope, sobre, na pinakita ng dating tiga-DepEd, na binabayaran siya ng OBP, pinag-aksehan nila ng panahon yun. Walang kakwenta-kwenta yun. Billions of pesos. Billion. Ang pinakamasakit pa dito, kung sino pa yung 7, tinan mo, 0, kung sino pa yung 0, yung pa yung may impeach. Samantalang sa kanila, 5.4 billion, 1 billion, 1.1 billion, 17.3.
1.3 billion. Ganon ang laki kalupit. nung ano, ang dami na More naman. than 100% ngayong ipinatong nila. Imaginein mo yan. Pera ng taong bayan yan. Tapos yung taong bayan, ginigisa nyo sa sarili mantika. Pera ng taong bayan, ipinamimigay nyo. Ayuda, kunyari, pero binibili nyo na yung mga boto. Nakita nyo, di ba? May mga, yung katulad sa Davao, yung mga Nograles, meron pang, Ay, bago ka mamigay ng ayuda, ilalagay mo yung present number mo. May nagkwento sa atin. Bilang bilyon daw yung binigay. Binibigay. Ibang klase. Oo. Grabe mga bossing yung mga nangyayari ngayon sa bayan natin. At ang inaasahan na lang natin na gobyerno, yun pa yung parang mga tyrant parang mga hari ang mga inilagay natin sa gobyerno. Kaya 2025. 25. Oo. 2025, baguhin na natin tong ganitong sistema. Tayo lang ang may kapangyarihan para tanggalin sa posisyon yung mga hinayupak na yan. Kaya ang gawin natin, bumoto tayo ng tama. Iboto natin yung mga matitino, yung bago pa man tumakbo sa pamahalaan, marami nang nagawa sa mga buhay nila. Yes. Zero corruption, yun ang importante ngayon. Kahit na ano pang sabihin natin mga bossing, lahat ng krimen sa Pilipinas, ang stem niyan o ang pinagmulan niyan, pinag-ugatan niyan, corruption. Kahirapan sa bayan natin, corruption. Lahat. Basta mawala yung corruption. Ito lang Goods yan. na goods na tayo dyan. Goods na goods tayo. Hindi, walang number pa. Wala pang number yan. Wala pa ba? Wala pa. Magbabago kasi na naman. Bago na naman. May nakapasok na naman. Kasi May bago kaibigan yan. mo, si Francis Leo Marcos, nanggulo na naman Kaya nadagdagan na naman Nadagdagan si Francis Leo Marcos. Pero ito, Tumatakbo siya na doon. Pero ito, buhay mga pa partner- pala yun. Ito mga partners, regarding pa rin dito, no, sa Quadcom na ito, no, hindi nyo ba nahahalata na itong mga tao na to puro ngak-ngak lang ito pero mga tamad, mga tamad ito. Kasi yung responsibilidad nila, ipinapasa nila sa iba. Ngayon, tingnan nyo kinokontempt nila, tapos ililipat nila ng kulungan. Imbis na diyan makukulong sa Congress. Kasi sila nagpakulong Kasi sila nagpakulong yan. Dapat Tandaan po dyan. natin, dapat sila po ang nagbabantay dyan. Trabaho po nila yan. Papakain, oo. Oo, papakainin. Kung anong mga pangangailangan, medikal, sila po ang bahala dyan. Pero tingnan nyo, kinokontempt nila, pero inililipat nila ng kulungan. So, dinadala nila kasama ng mga tunay na mga kriminal. Ganon po sila kalupit, mga kababayan. Hindi ba kayo nakakalata, mga bulis? Yung trabaho sana nila, pinapasa ba sa inyo? Mga tamad. Tapos sa Tamad to. matindi, kapwa nila pulis. Yan nga. Kapwa nila pulis yung babantayan nila Oo. kasama ng mga kriminal. Parang hindi napatunayan na may ginawang krimen ito pero nakakulong. Si Franz Castro, guilty na, nasa labas pa. Ito, mga partners, napakalaking insulto ito sa uniforme ng pulis. Tingnan mo pulis na wala pang kasalanan, hindi pa napapatunayan, pagsasabong-sabungin kayo, pag kayo magbabantay sa kapwa nyo, na wala namang kasalanan yan. Ako pulis pare, na may prinsipyo, hindi ako papayag, magsasalita talaga ako Tsaka ito yung nakakaya dito. Ito may nag-comment. Tatay ni ni Barbers ay dating pulis. Ex-vice mayor. So, ano to? Oo, dati pang naging DILG secretary, magaling yun. Magaling yun, dating Magaling politiko. Tatay ni tatay Barbers. niya, oo. Ba't naging ganyan yung anak? Ayun na nga, kaya ngayon na sinasabi natin, kung buhay ang tatay nito, malamang nagagalit Kasi hindi ganyan ang Noon yung Barbers na yan, okay yan. Magaling yun, pare. Judea and Jay. Ito ngayon. Magaling yung Barbers na yan. Hindi ko nga alam ba't biglang naging ganyan yan. Biglang nasira ang ulo Totoo nga yung sinasabi nila, no? Nababago talaga ng pera ang isang tao. Oo. Correct. Oo. At siguro, hindi ko alam, partners, kung Di ko, ano pa ba makapagpabago sa kanya? Ewan ko. Ayaw na lang natin, ayaw na natin magbintang kasi hindi naman dapat nagbibintang, di ba? Naman tayong alam sa buhay niya. Pero alam ko, matinuto Matino. Dati. Pero ngayon, Oo nga natatandaan nyo ba yung sinabi ni BP Sara Duterte na may isang congressman dyan, kinausap ako ng tatay kasi nahihiya yung tatay sa pinaggagawa ng anak niya. So, ibig sabihin, talagang nag-iba na yung mga kongresista ngayon. Hindi ka, yung tatay na kumausap sa kanya, dati rin kongresista. Kaya, kinausap si BP Sara Duterte, nagsosorry, pasensya ka na sa ginagawa ng anak ko, ganyan. So, ibig sabihin, talagang ibang-iba na. Iba yung kongresista ngayon kaysa sa mga kongresista dati. Ngayon, alam na natin kung anong itsura,
kung anong mga uri ng kongresista meron tayo. Hindi ko nila lahat ha, may matino pa rin dyan, pero karamihan dyan, mga buhaya. Lahat yan, tatakpan nila yan. Pag tatakpan nila yung kasi malaking issue, yung nangyari sa Iglesia ni Cristo, yung nangyaring itong tawag din yung malaking revelasyon nila Duterte at PRRD, Ungab. Kailangan nilang takpan yan. Ano yung mga pangtakip nila? Ayan, yung high-tech daw ng mga spy, napasok na tayo ng China. Ano pa ba? Yung impeachment din. Kailangan, nawawala yung impeachment Nawawala na. Medyo parang lumalang Tumahimik. na Kasi ultimong presidente, hindi sinusuportahan Sabi ng presidente, wala nang time. Hindi ngayon yung panahon para dyan. Sinasabi ng presidente, kaya ngayon, pinakamasaklap, umamin mismo yung taga-Congress din na si Raulo Manuel. Amy umamin Marcos, si Bato, umamin. Bato de la Rosa, Na- Senator Bongo, tapos meron pang Blanco na-interview May na-interview pa ng isang reporter. Blanco pa yan. Yung reporter kahapon ng kabilang channel, Diyos mio, hawak niya mismo yung papel. Kaparehas nung hawak nila PRD na galing mismo sa Senado, blanco daw talaga yung mga blanco. So, Yun ang pilit nila pinagtatakpan, partner. At etong issue kay Grijaldo, pilit na naman nilang pinaiingay. Di lang yan ang pinaiingay nila. Sabi ko nga sa iyo, si Bantag, biglang hinanap na naman nila Diba? Halatang halata itong mga talagang lahat ng pwede nilang halukayin, hahalukayin nila ngayon para malito tao sa dami ng mga issues. Pero sa ating mga kababayan, huwag niyong titigilan ng 2025 budget. Yan po, doon po tayo mag-focus dahil lahat po tayo apektado dyan. Eto mga hearing na to, wala. Mga smoke screen lang yan. Nililito tayo. So doon po tayo mag-focus. Doon sa pinakamalaking issue, sa mga pangungurakot pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun po ang number 1. Again, sorry sa Quadcom, pasensya na kayo. Alam ko naman na malalambot ang inyong mga puso at matampuhin kayo. Pag may masamang sinasabi sa inyo, balita ko, gusto nyo daw ipatawag yung mga minamalain kayo. Hindi po namin kayo minamalain. Ito po talaga yung obserbasyon namin sa nangyayari. Baka hindi nyo lang nakikita. Sabi nga nila, kapag mabaho ka, hindi mo maamoy. Correct. Kasi mayat-maya mo na sisingot yan. Nasanay ka na Nasanay ka na doon sa amoy mo. Minsan, ibang tao ang magsasabi sa'yo na, huy, maligo ka naman. Ang baho mo na. Oo, minsan ganun. Kaya napapansin po namin, sinasabi lang namin sa inyo, baka gusto nyong i-address. Kung ayaw nyong i-address, bahala kayo sa buhay ninyo. Master Judea, mag-break tayo. Okay, so, pero dugtungan ko lang muna Ikaw, si Mr. Abante, hindi ikaw ang magsasabi kung anong klaseng pag-uugali meron sa sarili mo. Hayaan mo magsabi ang ibang tao. Huwag tayong magbuhatan ng bangko dito. Bubuhatin mo bangko mo, sisiraan mo isang tao, pangit na ugali yun. Isa ka ba sa mga kumuha ng NBI clearance mula 2016 hanggang 2024? Posibleng isa ang datos mo sa milyong-milyong Pilipino na apektado ng umano'y malawakang data breach sa National Bureau of Investigation. Pero sabi ng Cybercrime Division ng NBI, kung ang payment system ng third-party provider ang nahack, si Jason Rubrico magbabalita. Iyon. Nasa 3.6 gigabyte o katumbas ng 45 milyong datos mula 2016 hanggang 2024 ang umano'y na-hack sa system ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa ulat ng Philippine-based cybersecurity advocacy group na Deep Web Connect, kabilang sa mga nakuhang datos ng hacker na Zodiac Killer ay mga sensitibong impormasyon sa NBI gaya ng financial transaction records at iba pang personal data na ginamit sa pagkuha ng NBI clearance. Ilan sa mga yan ay mga pangalan, address, transaction IDs, contact information at ang layo ng clearance application. Pero para sa Cybercrime Investigation and Coordination Center, kung may nahack man umanong datos sa NBI, hindi kasali dito ang criminal records at personal records. The database, yung criminal records na hawak ng NBI are offline. Hindi ho pwede ito nakawin. No? Yung record mo, malay natin kung anong laman nun. Hindi ho napapublicize yun. It is offline.
Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, kung may nanakaw man daw ang mga hackers, ito ay mga datos na nagmumula sa third-party provider ng payment system para sa pagkuha ng NBI clearance. Kabilang lang umano sa nakuha ay mga pangalan at halaga ng binayad para sa nasabing dokumento. It is not owned by NBI, no? It is a public system. Parang any fintech company, most likely sila yung tinamaan. Yung mga nag-a-apply o nagbabayad to get an NBI clearance. That is the only vulnerable na ka-open sa public. Chinek nila sa dark web at wala naman daw mga sensitibong impormasyon na nakuha mula sa NBI. Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission ayon sa CICC ang nasabing data breach. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Dali si Master Judea. Nadali huling kumuha ng NBI clearance si Master Judea 2018. 2018, mula 2016 pala to. Mula 2016 yan. So dali yung information mo. Pero huwag ka mag-alala, yun naman daw mga Alin? datos mo, hindi naman daw nakuha kung may kaso ka o ano. Pero yung mga information mo, nakuha. Diyos ko, Patay tayo dyan. Ang problema pa dito, Boss D, baka mamaya, pag kukuha ka ng NBI, ay wala kang record dito, hindi to renewal. Kumbaga, new applicant ka. Pag new applicant ka, kukuha ka ng police clearance, kukuha ka ng sedula. Ganun ba? Pag new applicant? New applicant, oo. Kasi wala kang record eh. Ano i-renew mo kung wala kang record? Di ba? Hindi. Kung gagawin ka nila ng record, birth certificate, talagang kailangan. Oo, kailangan yun. Pagka new applicant ka, magkano ka ng sedula, police clearance, magbabayad ka na ngayon. Ba't kailangan mo pa ng police clearance para kumuha ng NBI clearance? Alam mo naman dito sa Pilipinas. Dito lang sa Pilipinas, kukuha ka nga ng ang ID. kumukuha ka ng ID, nahihingan ka ng ID. Oo, kaya ka Ganun. kumukuha ng ID kasi wala kang ID, tapos hihingan ka nila ng valid ID. Valid ID. Pero sana, hindi ganun ha. Kasi pagka new applicant ka, natatandaan ko, pag new applicant ka, kukuha ka ng NBI clearance, kukuha ka ng police clearance, sedula, tapos may NSO board certificate pa nga yan eh, PSA eh. Oo, yun. Kailangan yung PSA. Kailangan Pero yung yun. police clearance, Meron. kailangan mo kumuha ng police clearance. Bakit? NBI ka nga eh. Titingnan mo lang yung pangalan ko. Hindi Kung mo- merong record ng pending na kaso, Yan. kung ano man, para malaman kung may record ako, wala. Ba't ka pa kukuha sa police? At ganun talaga ang proseso. Yan nga yung isang Hindi ko red alam tape na gusto natin mabawasan yung, di ba, kumukuha ka ng, mag-apply ka ng trabaho, hinihingan ka ng NBI clearance, hinihingan ka pa ng police Yes. clearance. Kung ano-ano hinihingi, tapos yung tumatakbo sa kandidato, kailangan lang marunong magsulat tsaka magbasa. Tsaka Pilipino. Oo, tapos Pilipino, walang joke. Tapos pag nakapasok na, pagka dadampot ng pera, walang walang mga requirements. Saka pati identity namin nanakaw na. Usang Hindi nyo gala. kayang protektahan. Yung pera na nga namin, hindi nyo kayang protektahan, nanakaw. Pati pangalan. Pati ba naman yung mga datos namin, mga ano ba naman yan? Ay, Diyos Ang laki-laki mio. ng mga confidential intel funds ninyo. Ang laki-laki ng mga budget nyo, tapos nangyayari pa din Nakakalusot yan. pa rin. Ang problema nga, partner, nasaan yung budget sa natin sa intelligence, nasaan yung budget natin sa mga DICT, di ba? Kasi yan ang kumbaga nag-filter ng kung may mangyayaring hacking dito sa isang ahensya ng gobyerno. Parang humihina ho ata. Imbis na pa-improve tayo, parang paadaos-dos ata, no? Parang Mamaya, pabaliktad ang nangyayari sa mamaya, ating Jay, bansa, no? Gibara, magamit itong mga pangalan na to sa eleksyon. Malalaman kung mga taga saan. Oo. Tapos, di ba, baka mamaya niyan dahil parang hybrid eh. Partly hybrid na tong eleksyon Election natin. natin eh. So, baka mamaya magkadayaan, magamit yung mga pangalan yan. Jay, anong masasabi mo rito? Pwede ring, diba, nakuha na yung mga information natin. So, nandun din yung mga address natin. Oo, siyempre. So, di ba, medyo mainit ang mga vloggers, Oy, mga oo, politiko. pwede yan. ngayon. Yari ka. So, pwede rin mangyari yun. Oo, hindi, totoo yan. Oo, Ano yan kasi eh? andun yung mga information eh. Ang pinagtataka ko lang dito, no, bakit di ba may naman yan, may sapat na intelligent naman Hindi, yan. may pondo nga yan. May pondo yan. Pero bakit napapasukan pa ng ganyan? Akala kung makapagyabang yun, safe lagi, di ba? Safe. Safe. Walang tapos ikaw, ang pinakamahirap pa dito, Maganda to itong pinupunto ni Jay dito. Pag nasungkit mo yan, Jay, Maganda to, Pilipino maganda yan. to. Sige, tuloy mo. ang pinakamahirap pa dito is
Yung tipong, di ba, katulad yan, wala na yung mga details natin doon. So, panibago na naman, panibagong gastos, panibago. Pero Bakit may lagi gusto, kayong- may gusto kang sabihin. Oo. Kasi ang Sasabihin mga ko ba? OFW natin, yan ang sentimiento nila eh. Kasi automated yung kanilang eleksyon. Yeah. Sa app sila mag-ano eh. Yun na nga Sarap eh. sila boboto. Ang pinagtataka ko dito, bakit laging ganyan? Baka mamaya Comelec, naku po. Naku po. Kung itong ang NBI na-hack, paano kayo itong Comelec? Di ba Oo, sabi ng ba? Comelec, ano yan? Kung Hindi- PhilHealth yan, Safeguarded ha? yan. Safe. Safe yan. Talagang ano eh. Kung matatandaan nyo, tinanong ko yan nung na-interview natin yung spokesperson ng Comelec. Diba? Tinanong ko, sir, paano po ba? Kung yung PhilHealth nga, nahahack. Ngayon, yung NBI nahack. Paano yung sa sa May Comelec? Yung NBI, may ano pa yan. Sila pa yung cybercrime Oo, division. sila pa yun. Cybercrime Division pa yan. So, paano yung seguridad, seguridad ng, ng mga OFW dun? Yes, Tsaka ito, pwede. parang parang naghahanap ng mapagkakakitaan tong mga na to. Kasi isipin mo, panibagong gastos na naman ng mga Pilipino to eh. So, panibagong, katulad yan, ikaw, kumuha ka nung nakaraan. So, wala na yung mo doon. So, babalik ka na naman, Hindi naman start nabura. ka na naman sa umpisa. Hindi naman nabura. Pero nakopya nila. Lakopya. Meron na kopya. Nandoon pa rin, pero nakopya. Naku po. Pero sana Yan. hindi na virus, no? Kasi pag na-virus yan, automatic lahat ng files yan, sira lahat yan. Oo, parang sinunog lahat yan. Oo, Unless, masama pa di- wala silang mga backup files. Correct. And sabi nga nila, may mga files sila na offline eh. Yes. Yun ang maganda, yung offline, mga files na offline, yan yung mga, tawag dito, yung mga hard copies. Yan. Oo. Kasi boss Dada, Duplicate, ika nga. Kasi isipin nyo, bakit hahakin? Anong nila? Ano bang napakalaking bang napakalaking dahilan nung hacker na yun na bakit niya hahakin yung lahat or kukunin or parang ikakopy yung lahat ng impormasyon ng mga tao doon? Anong dahilan? Kaya napapaisip ko, kaya yung sinasabi nyo kanina, yung about sa OFW, pwedeng mangyari talaga Hindi yun. ganun, pwedeng magamit sa masama, pwedeng pwedeng magamit sa, kung halimbawa, meron kang personal information doon, mga contact numbers, Yan. sa mga Pwede. text blast. Kasi binibili yan, Jay, eh. Yung mga information, may bumibili yan. Lahat ng mga information ng tao, halimbawa, Sa black market. Black market. Kahit mga phone number nga eh. Listahan mga tao na may phone number, binebenta yan. Millions ang halaga yan. At importante dito, partner, yung intelligence natin na nasasakripisyo eh. 'Di ba? Kung yung kaligtasan natin, yung seguridad, safety ng ating bansa. Kasi yan, hindi naman yan mag-hack ng wala-wala lang eh. May hinahanap yan eh. Naghahanap Data, yan. data information. Naghahanap breach. yan ng butas, naghahanap yan kung may hinahanap yan. Hindi lang natin matumbok ngayon kasi tingnan natin. Sabi nga nila, 'di ba? Ni Browner, mayroong mga devices na ginagamit sa espionage, pang-i-spy. So, eto, pwede natin nadugtong to eh. Pwede. Parang ini-spy natin yung yung mga Pilipino Mamaya, kasi kinukuha idugtong natin nila yung mga yan. data. Malamang nga, baka idugtong. nila. Kasi meron pangalan na merong grupo na nahuli. Hindi Oo. natin alam kung anong bansa. Sabi nila, China to. Yung nahuli namin nung nakaraan, Oo. sila yon. Sila yun. Mga ganun eh. Idugtong. Kasi dito Sila pa nang naman sa... hack. Ang ginamit nila, itong mga high-tech na to. Dito pa naman sa Pilipinas, ang hilig, yung mga ebidensya, kino-connect. Kino-connect. Kasi dapat yung ebidensya ang magko-connect sa mga bagay-bagay. Hindi, Dito, baliktad. tao ang nagko-connect sa Oo, ebidensya. yung mga naghahanap ng ebidensya, yung nagko-connect sa mga ebidensya. Yung mga yung mga vlogger nga ang layo sa issue ng Pogo nun. Sabi nila, kasi pinagtatanggol nung mga vlogger yung about sa Pogo. Konektado na. Mura, alayo nun Naging Pogo vloggers Naging Pogo vloggers na. Ito nga, may comment nga dito Ano sabi? Ang malapit niyan, sila din yan. Ang Malamang. nanghak. Malamang. Ay, nung kung may comment yan dito, kasi katulad doon, sinabi nila kung sino eh. Hindi nila sinabi kung anong base nitong nang-hack. Kung Abang. Pilipinas ba, Asian, Singapore, or sa Europe. Abangan natin mga partners. Pag ito, yung mga device na yon na connect dito sa NBI, ayun na. Nakita niyo ba yung mga nahuling device? Walang yan, nakita ko. matatawa ka talaga. Alam mo, nakakahiya. Ito talaga yung talagang nakakahiya. China yung nang-hack, pero China yung sinasabi, Chinese daw yung mga nang-hack, pero yung mga gamit made in Taiwan.
So nakakatawa kasi China, Taiwan, magkaaway yun di ba? Magkaaway. Tapos ngayon, tawag nyo, pinapatronage mo yung Yung mga produkto ng nila. kabila. Hindi po pwede yun. Bawal Ayan, sa kanila. nakita nyo ba yan? High-tech Sabi ko na nga yan. sa inyo, pag nakita nyo yung mga kable na yan, puro, parang pansit canton Hindi na uso Hindi yan sa high-tech high-tech na yan. mundo. Wala nang ganyan. Ang high-tech ngayon, ang mga device ngayon, parang Alam mo, Master Jode, ang nakakainis dito, Ah. ang nagsasalita, yung pinuno ng Armed Forces of the Philippines na supposedly, in terms of technology, dapat sila talaga yung merong advanced na knowledge. Yan. Pero ito, para sabihin mo na super advanced to, ang lalaki nito, ang liliit na ngayon lahat. Nakita nyo ba pinag-aaway-awayan nila, nila Yung sa Jason Bourne? at Yun. Yung mga ganun, mga liliit. yung mga ganun. pinag-aaway-awayan ng mga nila Mission Impossible. Yan, ganun mga kaliliit. ganito na lang kaliliit, pwede na nga lunukin Oo. ganun. Ganun na Kasi high-tech. ka-advance yung technology. Tapos, pag narinig naman tayo ng ibang bansa niyan, naku po, high-tech na tingin ng mga Pilipino dito. Pagtatawanan No wonder. Wala kayong subway train, wala kayong mga tawag dyan. Pero alam mo, napanood natin mayroon tayong napanood minsan magkakasama tayo. Napanood natin yung technology sa China. Ay, oo. Isang vlogger yung partner. Ang tindi ng mga technology Kwento mo. naman. Takin mo, o-order ka ng inumin. Galing sa langit, gano'n sa'yo. Gano'n na ka-high-tech. Tapos yung kausap mo, akala mo, tao. Robot pala. Di ba? Oo. Nakita ko rin yun. Pinanood namin kami, magkakasama kami, mga partners, no? Magkakasama kami na pinapanood yun. Ang nagdi-deliver ng inumin, ng order mong pagkain, drone. Di ba? Galing sa langit, Walang hindi matatraffic yun. Hindi mo traffic. Kasi galing sa taas gaganon sa'yo. Jay, ayan na yung drink mo. Sabi ni Jay, pagtingin ni Jay, iba yung lasa. Gaganon lang ni Jay yun, babalik. Sabi ba, may langaw, palitan nyo to. palitan. Balik mo lang. Papalitan. Pagbalik dito, wala na yung langaw, sir. Tinanggal lang namin. Ganun. Napakausay. Ganun ang high-tech, partner. Pupunta kami sa tinanong niya, pupunta ba na Teros sa China? Natin, pakita natin. Sabihin na naman, mga tuta tayo ng China. Sabihin, pondo talaga tayo ng Pogo. Walang iya. Pero alam mo, hindi. Grabe, YouTube nyo lang. Type nyo sa YouTube, China, technology. Tsaka Nakikita ito, mukhang may nakalimutan kayo. Sige. Kung matatandaan Alam ko nyo... na naginip ka na naman. Wala Dito ka pa panaginip ngayon, ha? Hindi, Wala, hindi. okay. Wala akong panaginip ngayon. Mamaya pa yung panaginip. Sige. Kung natatandaan nyo, di ba gumastos ang gobyerno ng halos 80 million sa travel ni Marcos sa iba't ibang bansa? Hindi milyon, billions. Billion- ang gastos, no? billion ba yun? Billions yan. So doon, ang isa sa mga sinasabi nila is, kasi napagtalunan nyo kasi bakit ang laki daw ng ginagastos doon sa travel ni Marcos Jr. Kasi ang katwiran nila is para maka-adapt daw ang Pilipinas ng mga high-tech technology at mga sa iba't ibang bansa. So, asan na yun ngayon? Kung yung NBI nga na isa sa mga intelligent, bakit nahahack? So, ibig sabihin, yung ginastosan, yung pag-travel ni Marcos, nga. Walang nangyari. So, ibig sabihin, walang nangyari. So, totoo isa sa yung mga hinahanap yan ng mga Pilipino. Asan na yun? Kasi ang katwiran nila, katulad yan, yung mga vlogger na mga tolonggis dyan, sinasabi nila lagi na marami na daw parating na investor sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala. Nasaan? Nga. Pero pa rin. Nga tayo, partner Jay. Pero pinagyabang nila yan dati. Oo, pinagyabang nila yan. Hanggang sa ngayon, nakalimutan na lang natin. Dahil sa sobrang nangyayari sa Pilipinas, yung mga nauna pa ng issue, nakalimutan na natin na hindi pa nagagawa ng paraan. Di ba? Ang dami na nilang pinagtakpan ng mga... baha. Ang dami na nilang mga Nasisinan. Sa pinagtakpan. bagay, wala namang silang ibang sinisisi. Minsan, baha lagi. Yung bagyo, sa lahat ng nangyayari sa hangin. Pilipinas, bagyo. Okay, papunta na sana. Baka na-traffic lang. Ganun. Na-traffic lang. Oo, But anyway, Masyado kayo ito. nagpapaniwala sa mga yan. Pero usapang eleksyon, Master Judea. Ibahin muna natin ang ating usapan dahil kasunod ng dalawang panibagong Temporary Restraining Order or TRO na ibinaba ng Korte Suprema, hindi itinuloy ng Commission on Election or COMELEC ang muling pag-imprenta ng mga balota ngayong araw. Sa halip, ang reprinting ay gagawin ng komisyon sa darating na Sabado. Si Margot Gonzalez, nagbabalita.
Nasa 11 na ang naibabang Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema laban sa COMELEC. Ang TRO laban sa diskwalifikasyon ng senatorial aspirant na si Francis Leo Marcos at sa local aspirant na si Noel Rosal, ang dalawa sa pinakabagong ilabas ng kataas-taasang hukuman kahapon. Sa kabilang banda ay ginit ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na maaari pang magbago ang disposisyon ng kataas-taasang hukuman sa mga iginawad na diskwalifikasyon ng poll body sa mga ilang tumatakbo kasama ng mga aspiranteng idiniklarang nuisance o pampagulo lang sa halalan. Diniklara po silang nuisance sapagkat paniniwala ng COMELEC, they are making a mockery of the electoral process. Hindi seryoso yung pagtakbo. Tatandaan po natin ang isang TRO ay pansamantalang remedyo. Hindi po ito ang pinal na desisyon tungkol sa merito ng kaso. Hindi pa po nito sinasabing tama o mali ang Commission on Elections sa naging desisyon po niya. Sa kaso ni Norman Mangusin o Francis Leo Marcos sa kanyang screen name ay isa itong nuisance candidate dahil pampalito lang ito sa mga botante ayon sa komisyon. Dahil na rin sa mga bagong TRO, hindi itinuloy ng poll body ang nakatakdang resumption ng pag-iimprenta ng mga balota ngayong araw ng Miyerkules. May nabuti nilang gawin na lang ito sa darating na Biyernes ng hapon o sa Sabado dahil sa mga kailangang adjustment sa mukha ng bagong balota kung saan kailangang maisama ang dalawang panibagong nabigyan ng TRO. Para mapabilis ang pag-iimprenta, gagamit na ng 6 na printing machines ang komisyon, kasama na dito ang mga makina ng National Printing Office. At hopefully, sana magkaroon tayo ng mga 1.5 production output ng mga balota sa isang araw. Sa Sabado, kasabay ng reprinting ay isasagawa na ng komisyon ang mock elections sa ilang piling lugar sa buong Pilipinas at maging sa ilang lugar sa abroad. Sa mock elections, gagamit ang poll body ng mga test ballot kung saan ang pangalang nakalagay doon ay hindi mga totoong kandidato. Yung mga original na balota, sisimulan po natin gamitin yan, yung tinatawag na final testing and sealing. 10 balota bawat isang presinto, 10 botante na tunay ang boboto at lahat ng teachers na maglilingkod sa bawat presinto. 1 linggo po yan bago mag-eleksyon. Titingnan kung ang lahat ng makina ay gumagana. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, nasa Minay News. Ako po, ito namang, ito panggulo talaga itong mga Marcos. Basta Marcos talaga, sakit sa ulo eh. Pero ingat kayo kasi baka mamaya, imbis na si Aimee iboto nyo, ito maboto nyo, lalo tayo magka-leche-leche. Mas maganda, walang Marcos. Yan. Huwag na kayong bumoto ng, ano nyo na yun, skip nyo na yung letter pag-M. Castro, Abalos, Marcos. Hoy, by M tayo Wala na yan. na kasama. Sino? Yung iglesia. Si Marcoleta. Marcoleta, hindi Marcos. Ayun yung na nga. Mardin eh. Baka mamaya yan, si Marcoleta dapat iboboto nyo. Tapos Marcos. Marcos si Francis Leo. Walang yan, walang nagawa matino sa buhay yan. Oo, parang awa nyo na. Tigilan nyo na ang Marcos. Oo, walang naidudulot sa Pero atin. umpisang-umpisa pa lang, sabi ko nga kanina kasi nalilito na tayo sa numero. Di na natin alam. Sa ngayon, kasi ito, tinan nyo ngayon number 53 ko. Wala na, babaguhin ko na naman yan. Hindi na 53. Baka maging 54, 55, 56, di natin alam. Ganito na lang para hindi kayo nalilito, ha? Yan. O, tandaan nyo na lang yung apelyidong Kibuloy, letter Q. Doon na kagad kayo. Bago kayo magtantos, pumunta na kayo kagad sa letter Q, QUI, QUIBOLOY. Tantosan nyo na kagad yun. Nag-iisa lang naman yan. Tapos, saka na kayo bumalik. Pero 12 lang, ha? Baka naman lumagpas kayo, sobrang gigil ninyo. Oo. Ilagay nyo naman 13, wala Invalid na. yun. Invalid yun. Kailangan 12 lang, ha? Number Pero 1 na kagad. Pero boss huwag din kulang. Kasi pwede nilang lagyan yun. Pero diba? mas okay yung kulang, mabibilang yung boto mo. Pero pagka sobra, invalid talaga yun. medyo yari ka dyan. Naku po, ang dami ng ginastos ng mga kandidato na mga nauna ng mga nag-imprenta, naku po, medyo mabigat yun, mga partner, itong adjustment. Kasi baka akala nila, wala lang ito, pero kung gumastos ang gobyerno, gumastos na din yung ibang mga kandidato. Yes. Paano kung itong mga kandidato na ito, limited din yung kanilang resources. Budget, kawawa rin naman sila, hindi ba? Although, sabi nga nila, risk of doing business, parang risk kasi yan eh. Tama. Technically kasi, sa February pa ang start talaga ng kampanya. So kung ikaw ay magpapa-imprenta ng mga election materials mo, dapat gagawin mo yun doon sa eksaktong panahon kung kailan allowed na. Kaya lang, syempre, alam mo naman, puno din ng mga imprentahan yan. So as much as possible, Mas maaga mas maaga sana para by the time na, boom, ready na,
hindi last minute, makakapag-distribute ka na Oo, kagad. Ma-utilize tama mo yung yun. maikling panahon kung kailan ka pwedeng mangampanya. at Tsaka mangandidato. gawa rin itong hindi rin po pwedeng pagbawalan ng COMELEC dahil hindi pa naman sila matatawag ng mga kandidato dahil hindi pa kampanyahan. So, which is which eh. Parang wala talagang masisisi dito. Eh, syempre, kandidato ka, gusto mo manalo, gusto mo makilala, as much as you can, ipapakilala mo talaga ang tao, ang sarili mo sa pamamagitan ng pamimigay ng mga paraphernalia, tarpaulin, or anything na magpapakilala or mag-uugnay sa'yo. Kaya nga lang, ang problema ito sana walang sana walang hokus-pokus na nangyayari. Sana hindi tayo nililinlang. Kasi baka mamaya, katulad daw sinabi mo kanina sa makialam partner, baka sa susunod ng mga eleksyon, online na. Mas delikado yung gano'n. Mamaya ginagawa nila to para ma-convince na yung mga tao na kung online na sa susunod, pati yung mga balota online na, wala na. Ang tawag dito. Hindi na medyo takot magpe-print. tayo dyan. Takot tayo. Tayo talaga hindi pa natin pwedeng yakapin yung online. Kasi Yes. wala Kita mo nga, mga system nga ng NBI na, PNP, DILG, nahahack pa paano pa kaya yung mga boto natin? Wala talaga tayong kumpiyansa dyan. Jay Guevara, ano masasabi mo? Wala talagang kwenta itong mga Marcos. Mga kabisit no? Isipin nyo, Miguel. Yung isang Marcos, pag tinanong ng problema ng bayan, laging walang alam. Yung isang Marcos, tinanong about dun sa Blanco, sa Bicam, wala ding alam. Tanungin na lang daw yung iba. Tanungin na lang daw, iba nagturo pa. Pero nag-ano na Itong yun, isang nag-privilege Marcos, speech na dati yun. Yes. itong isang Marcos, walang alam kundi manghingi. Kundi gumawa ng parisan, anak ng teteng. Sa lahat-lahat talaga ng apelido dito sa Pilipinas, bakit nagsama-sama kayo sa isang apelido ng mga ganyan ng ano nyo? Yung mga scammer, no? Mga scammer, Yung isa, scammer, budol, scammer. Scammer, budol. Oo nga, no? Ano talaga, may lahi kayo talaga. Pag Marcos, medyo may Tignan nyo, pagkabi ako lang pala ako. Katulad ko, nabudol ako ni Marcos, binoto ko siya. Maraming propaganda na sinabi. 4 pesos pamasahe na sa jeep. Alam nyo, 20 pesos sa bigas. Wala. Hanggang ngayon, ngala pa rin. Alam nyo, mga partner, yung mga yan, wala na yan Kumbaga, nakatali na dyan sila sa politika. Kasi wala namang alam, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi, sa talang buhay niya siguro, hindi nagtrabaho yan kahit isang beses. Yung mga anak niya, ganun din. Di ba? Puro nagpo-politiko na. Pagkatapos mag-aral, pumasok na sa politika. So, ibig sabihin, they have nothing but politics. Politics talaga buhay nila. Kaya sa tingin ko, hindi na ito aalis sa pagka-politika. Pero, mga kababayan, Diyos ko po, matuto na po tayo sa istorya. At wag na po nating i-torture yung sarili natin. Yung mga politiko na nagbibigay sa atin ng problema, nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo, lublob na natin yan, flush na natin yan sa inidoro para naman kahit papaano, yung pinapangarap mong magandang Pilipinas para sa mga susunod na henerasyon, mangyari. Kung paulit-ulit nating ilalagay yan dyan, walang mangyayari. Paulit-ulit din ang mangyayari. Don't expect, ano nga sinasabi ni Yorme dati? Don't expect a different result if you're doing the same thing over and over again. Di ba? Malupit, mga bossing. Final message, mga partner. Bago tayo maghiwa-hiwalay ng landas. Nahan ko na. Sige. Kasi baka katod niya kanina, napag-usapan na rin to sa may balotang to. Wag ho nating makalimutan na ang COMELEC ay nagtapon lamang ng 150 million. Hindi lang. Kasi meron na naman sumunod. Tapos meron na naman kasunod medyo bakit parang pinagpapawalang bahala yan ng mga Congress. Isa yan sa mga dapat nilang pag-usapan. Pero ang iniintindi nila ngayon ay yung panggigipit kay Grijaldo, panggigipit sa mga vlogger. So, mga kababayan, dapat magsabay-sabay ho natin i-request or hilingin sa Congress at Senate na dapat pag-usapan nila itong mga ganitong bagay dahil pera natin to, pera ng taong bayan, lahat ng ginastos dito sa perang ito. Boss Dada? Ikaw, Master Judea. Maiksi na lang.
Bottom line here is that lahat po tayo niloloko, mga kababayan. Kung tayo ay nagagalit, pag niloloko tayo ng kapitbahay natin sa halagang 50 pesos, 100 piso, dapat nagagalit din po tayo dito sa bilyon-bilyon na panloloko po sa atin, mga kababayan. Kung hindi kayo magsasalita, kung hindi tayo magsasalita, sino ang magsasalita para sa atin? Pag mas marami tayo nagsasalita, may mas malaki ang possibility na mapakinggan tayo. Pag tayo ay nagsama-sama, walang po pwedeng gumiba. Tayo ang naglagay sa kanila dyan, tayo rin ang magpapaalis. Now, kung kayo ay nagsasawa na sa mga pangyayaring ganito, sa mga korupsyon and all that, edi magsalita kayo, magsama-sama tayo. Ayusin natin ang bansa natin, maglagay tayo ng matitino, maglagay tayo ng may takot sa Diyos at takot sa mga takot at galit sa mga korap na politiko. Zero corruption yan wala pang number. Pero Kibuloy. Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayan, mga partners. At syempre, ang sa akin naman, maikli lang din, napakarami pong issues na kinalulutang nila ngayon. Kahit yung mga magagaling talaga silang mag-revive ng mga patay na ng mga issues. Yung mga issues na hindi na inaasikaso, ngayon bigla nilang inaasikaso, pinaparesurface, ang dami nilang mga ganito, ganyan, nabuhay na naman yung Committee on Good Government. Kanina may hearing din, kahapon, Quadcom. So, eto na naman, tatakpan na naman nila yung totoong issue ng bayan. Ang dami na namang mga iskandalong bubuksan dyan, kaliwat kanan. Huwag po tayong magpapalin lang. Ang totoo pong kalaban natin dito, corruption. At pinakita na po sa atin ni PRRD, inilabas siya na sa atin yung kanyang ebidensya na may mga ganitong nangyayari, wag po tayong tumahimik. Gamitin po natin ang lahat ng ating mga social media accounts para kalat itong mga impormasyon na ito para malaman ng sambayan ng Pilipino pati ng mga nasa ibang bansa kung anong kabulastugan na nangyayari rito para mag-gain ng traction at baka somehow makaisip itong mga kawatan, sindikato sa pamahalaan na baguhin yung kanilang style or magbago na ng tuluyan. Kaya ayan mga bossing, kita-kita po tayo ulit mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Boss Dada. Ako naman po si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.